Hello mga kakayod, another day, another kayod na naman tayo. So gumawa ko ng video na to para sa mga babalak mag-umpisa at mga bago pa sa industriya ng TNBS driver. Kaya kung may sasakyan ka at gusto mo ng dagdag o pangunahing pagkakakitaan, para sa yung video na to. Dito, ibabahagi ko ang mga natutunan ko, hindi lang puro tutorial, kundi experience na din at mga tips at diskarte na makakatulong sa maayos niyong biyahe. Mga kakayod, tuturuan ko kayo dito sa iba't ibang settings ng InDrive. So, i-check natin yan. Makikita nyo dyan yung Toyota vehicles natin, kung magpapalit kayo ng sasakyan o city driver. Then, i-click nyo yung profile setting nyo, makikita nyo yung email at kung nasaang city kayo yan. Dito naman tayo sa performance. I-click nyo lang yung performance. Diyan makikita yung ratings natin, kung ilan, kung nakakailang rides na tayo sa isang araw. Kung sa C-Benefits naman, ang basic kasi is ma-upgrade natin siya as a platinum kung makumpleto natin yung 50 rides per week ni InDrive. And then makikita nyo din dyan yung ratings at feedback ng mga pasahero nyo, mga previous nyong pasahero. And then makikita nyo dyan ang mga comment nila or may nagbaba man sa'yo ng ratings. Diyan nyo agad makikita. And then makikita din natin dyan pag click natin yung sa top up, yan yung balance natin kasi dyan na mismo nagbabawas si InDrive. So pipindot natin payment methods, tapos kung GCash manual para alam ng customer kung ano yung GCash number nyo. Ilalagay nyo lang dyan kung ano yung GCash number nyo para hindi nyo nila kailangang itanong sa inyo. So pag magta-top up naman kayo, click nyo lang yung top up. Click nyo lang yung amount dyan sa payment method. Kung magkano yung ilo-load nyo, 400, 600, o pwede rin i-edit yan. Kayo na bahala kung magkano yung ilalagay nyo. So naglagay ako ng 1,000 dyan. Click nyo lang yung top up securely. And madadere kayo dyan sa QR code or sa pag kinlik nyo yung GCash application. So pwede nyo siyang i-QR code na lang kung ibang GCash number yung gagamitin nyo na pang-load. So ayun. Kahit punta naman tayo sa settings. Pag kinlik itong settings, may makikita nyo dyan sa traffics and ride requests. 4-seater or 6-seater. Sa akin 6-seater, so pwede siyang i-click. And sa mga sedan, hindi sila pwedeng makakuha ng 6-seater kasi hindi nila ma-on yan. Depende sa unit. And then yung chain of request, pinaka-importante na naka-on yan kasi kung same destination lang at saka yung pick up or another booking, magkaka-receive kayo. And then, click nyo lang yung navigation kung gusto nyo ng Google Maps or Apple Maps. Mas prefer ko pa rin yung Google Maps kasi mas accurate siya. Tuturuan ko kayo ng proseso ng step by step ng InDrive application. Mga kakayod, gusto ko magkaroon kayo ng tamang impormasyon bago magsimula at para maiwasan ang mga pangkaraniwang pagkakamali ng mga baguhan. So mga kakayod, pag ready na kayo, pwede na kayo mag-accept ng booking. I-click nyo lang yung online. So, pag na-click nyo na yung online na yan, dyan na may papasok sa inyo ng mga booking. So mamimili na lang kayo kung anong i-accept nyo, kung gaano kalayo. Dito may pumapasok na sa atin na booking. Kaso makikita nyo dyan, ang letter A is yung pick up and letter B is yung drop off. So pag pumunta tayo dyan sa pick up, letter A, almost sobrang layo niya. 14 minutes yung layo, nasa 5.8 kilometers pupunta natin. So pwede natin siyang reject. And then maghihintay na naman tayo na may pumasok sa booking natin na bago. Mamimili tayo dapat yung mas malapit ang pick up point. So yan, may pumasok 1.7 kilometers, 245 fares, around 5 minutes lang ang layo. So try natin i-accept. Mga kakayod, hindi porket in-accept natin tayo na yung masusunod. Need pa rin ng approval ng passenger kung i-accept tayo. So hindi porket nauna tayo mag-accept
is tayo na agad yung pipick up. So, pinick up nila tayo, nag-okay si customer. So, i-click nyo lang agad yung navigate para pumunta tayo sa Google Map natin. And then, start nyo lang. So, pupunta na tayo. So, the next step na gagawin natin ay ang tawagan natin si customer. Kailangan natin tawagan si passenger bago pumunta sa pick up para alam natin kung tama yung pick up point nila. Hello po, Ma'am Beth. Sa InDrive po ito, ma'am. Tama po ba yung pick up location nyo po? May kawayang doctors? Yes po. Tama yan. Ma'am, san po ba kayo, ma'am? Sa emergency po ba or sa loob? Doon lang, doon lang sa may pinaka, yung malapit na sa MacArthur. Sa pinaka-highway na po mismo. Hindi naman sa pinaka-highway. Parang sa entrance ba yun? Yung tanong mo yung MacArthur. Sige po, ma'am. Balikan kita, tawagan ko ha. Papunta na po ako. Hindi po kayong susunduin, ma'am? Hindi ako. Okay po. Bali, pa-inform na din po, ma'am. Mga 6 minutes po. Nandun na po ako. Sinabi ko na. Tawagan kita ulit kung nasa sila na... Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. Sige, bye-bye. So ayun mga kakayod, tinawagan natin si customer. Lalo na kung familiar kayo sa lugar, dapat talaga full details ang makuha niyong impormasyon para hindi na kayo malito sa lugar na pupuntahan nyo, or pwede na kayo mag U-turn or anything na mas mapapadali yung biyahe nyo. Kapag nakarating na kayo sa pick up location, i-click nyo lang lagi yung I'm here para ma-notify si customer na nandun na kayo sa pick up point. So mag-start na yung 5 minutes na waiting time sa kanya. Good afternoon po. Mga kakayod, batiin natin lagi yung customer natin kapag pumasok na sa sasakyan natin. And then pag mag-start na tayo, lagi nyo i-click yung ride started para yung navigation is magbago. So yung pag click mo yung navigate, ang lalabas na dyan is yung letter B, which is yung drop off nila. Ma'am, tama naman po yung drop off po. 83 ilang circle po. So another tip na naman mga kakayod, bago tayo umalis, lagi nyo nung tatanungin si passenger kung tama yung Sa drop MacArthur off nila. Nakakalimutan. Si Ryan na ni Reds nga pala. Sabi si Ryan ang magkakatid. Sinabi ko gabi. Maganda kaming buhay na mami, kaya marami kang pasahero. Oo. Mukhang may tip po ako agad kung masaya. And another tip mga kakayod, lagi tayo makapagkwentuhan sa passenger para maging komportable sila. Maganda to. Kuya, Tuloy-tuloy din po. baba mo lang ako dun sa may yung tulay. Tulay po ng... Ayan, sa may Pure Gold. Pure Gold. Yeah. Ay, bababa na po kayo? Ako Siya lang. lang. Sige po. Mga kakayod, pwede naman tayo magbaba ng pasahero, wag lang silang lahat. Dapat ang end of point pa rin natin is yung pinaka drop off nila. And basta along the way lang yung pagbababaan ng isang pasahero, okay lang yun. Sige po. Ingat po. Thank you. Kailan po magpatutog ako? Hinaan ko lang. Okay. Kala ko ayaw mga magpatugtog eh. Para mahingayan po kayo. Hindi.
Isa na rin to mga kakayod, bilang respeto sa mga pasahero natin. Iwasan din natin magpatugtog lalo na kung sa tingin nyo yung pasahero natin is pagod o inaantok. Kaya better na magpaalam muna tayo bago mag-play tayo ng music. Bali po, kakanan na po tayo dito or Sa kabila. Sa pangalawa po. Oo. Mas maganda doon. Para dire-diretso. Sige pa. Sige pa ano dito. Mga kakayod, another tip, kapag sa tingin nyo malapit na makarating tayo dun sa drop-off, ugaliin natin magtanong sa pasahero kung tama ba yung pinupuntahan natin or tama ba yung lilikuan natin para wala natin sa ating aberya at di na tayo maligaw. Tapos naman dyan. Dito. Dito lang. Yan. Okay na. Thank you. 245. Sige, sa'yo na yan. Thank you ha. Thank you po, ma'am. Thank you. Ma'am, okay lang ba naka-video ko? Video. Para sa tutorial ko ng InDrive. Okay lang. Okay lang po? Thank you po. Sige po. Thank you. Kapag na-detect na ng InDrive na nandun ka na sa drop-off ng passenger, kusa na yung lalabas na magre-rate ka na lang ng passenger. Hindi mo na kailangang i-complete or anything pa. So, ganun lang kadali mga kakayod. Paulit-ulit lang yung gagawin natin. Ingat sa biyahe. Drive safe. Earn smart, mga kakayod. Ako nga pala si Kix. Laging tandaan, kapag may sipag at tiyaga, laging may darating na biyaya. Kita-kits tayo sa next video.